Pero ngayon ay lubhang nakakagulat dahil sa ang lahat ng itinuturo, di po ba, at umiikot dito po sa isyong ito, ay ito pong si dating House Speaker Martin Romualdez. Pero sa ngayon ay tila parang bakit nauna pa ito hong si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at siya ho ngayon ang kinasuhan at ngayon po ay meron na po siyang warrant of arrest. At siya po ang parang naging panakip butas ng lahat ng ito. Kasi di ba hinihingi po ng taong bayan na sana meron pong mapanagot at makulong na malaking tao dito po sa flood control project na ito. Pero ang nakapagtataka mga kababayan ay ito pong si dating Senador Bong Revilla ang inuna. At yun ho ngayon ang kagandahan ho rito kay Senador Bong Revilla, binabanggit niya na, di ba, nung lumabas po yung warrant mula po sa Sandigan Bayan, ay hindi na po ito nag-atubili. Agad na nagtungo po ito dyan po sa Camp Crame kagabi at isinuko ang kanyang sarili, mga kababayan. At tapos kinabukasan ay nagtungo dyan po sa Sandigan Bayan para, kasi matiko ito na kailangan parang return to warrant, ibabalik po yung warrant sa nag-issue, yung Sandigan Bayan, at nakusaan ay yun na ho, kusa at talagang ito pong si Senador Bong Revilla ay kanyang ipinakita na wala ho siyang kasalanan at ang sabi niya nga ho, malinis po yung kanyang konsensya. Ito, panoorin ho natin at meron hong ambush interview dito po kay Senador Bong Revilla at nagpapasalamat po siya sa mga tao na nagdadasal sa kanya at ang binibigyan diin po niya ay malinis ang kanyang konsensya. Ito, panoorin natin si Senator Bong Revilla. Maraming salamat po sa mga nagdadasal para sa akin. Malinis po ang aking konsensya. Yan po, ang maikling pahayag ni dating Senador Bong Revilla, mga kababayan. At maging itong kanyang anak na si Cavite Congressman Joel Revilla ay nakiusap din po sa publiko at sa media na hayaang gumulong ang hustisya at nang walang pressure, ingay at premature conclusion kasunod ng voluntaryong pagsuko ng kanyang ama na si dating Senador Revilla. Yun ho, at alam nyo ho, ang Philippine National Police ay nagpahayag po ng pagkatuwa at siyempre parang isa raw po sa magandang ehemplo ito pong si Senador Bong Revilla sa lahat po ng mga, di ba, na mga akusado at di ba, kapag may tao na mayroon pong warrant of arrest, ito voluntary ho agad na sumuko. Kaya nga binabanggit ho ng Philippine National Police na katulad po ng mga high profile, ito talagang kilalang tao ho itong si Senador Revilla, hindi na po siya nag-atubili at voluntaryo na sumuko dyan po sa Camp Crame at nagtungo sa Sandigan Bayan. So siya raw po ay dapat ay magsilbing ehemplo na mga fugitives at yung mga high profile suspect na kung saan dapat harapin po nila yung batas kasi ganyan naman ho talaga, di ba? Yung umiiral na sistema dito po sa ating bansa, kapag may warrant, di ba? Agad na sumuko. Dalawa ho yung kaso, baka malito ho kayo mga kababayan. Dalawa po yung kaso na kinakaharap ni Senator Revilla. So yung una ay nakapaglagak po siya ng piyansa na 90,000 pesos. At ito po hiwalay na kasong GRAP na isinampalabang po sa kanya sa Sandigan Bayan sa 4th Division. At yung kaso ay may kaugnayan pa rin sa umaray 92.8 million pesos na ghost flood control project dyan po sa Pandi, Bulacan. Pero alam niyo naman ho, dito ho sa mga, bagamat yung isa pang kaso ay may tuturing na non-bailable, sabi ho ng NBI, ay pwede hong mag-file ng motion to post bail ang dating Senador Bong Revilla at kasi at iba pang individual
Kasi depende na rin po ito no, sa magiging desisyon ng Sandigan Bayan at siyempre kung makita ho ng Sandigan Bayan na pwede yung sabihin mahina po ang ebidensya na naipresenta po ng Department of Justice, pwede ho siyang makapagpiyansa at tuluyan ng makalaya ito pong dating senador. Pero dito ho, sa kabila ho ng mga isyong ito, kasi talagang lahat po tinuturo, yung mga kontraktor, di ba? Halimbawa si Diskaya, ang tinuturo yung mga kontraktor. At pag talagang inisa-isa mo mga kababayan, lahat, nakaturo lahat kay Martin Romualdez. Tapos, nung humarap sa Senado, ito pong si Orly Gutesa, yung dating sundalo ng Philippine Marines na tauhan ni Zaldico, si Martin Romualdez din ang tinuturo. O, dalawa na, Tapos, ito hong si Henry Alcantara, engineer Henry Alcantara, si Bryce Hernandez, at ito pong si dating Yusek Bernardo, ang itinuturo po si Zaldico. Pero nung nakaturo sila kay Zaldico, si Zaldico naman ay itinuturo si Romualdez. So lahat kung pagsasama-samahin nyo mga kababayan, lahat po si Romualdez ang tinuturo at may pangunahing malaking papel dito po sa flood control scandal na ito. Pero ito hong matindi. Siya ho ngayon ay tila libre at wala po. Narinig niya, napanood nyo naman siguro yung nangyari dyan po sa Senado na kung saan ay parang mukhang talagang maabsuelto ho ito pong si Romualdez. Bagamat marami pong mga tao ang naniniwala na meron po itong kinalaman at bukod po kay Romualdez ay may mga itinuturo na pwedeng yung pinagkunan ni Romualdez ng lakas ng loob dito po sa sinasabing di umano yung pagmamaniobra sa budget. Kayo ho, sino ho ba nakikita nyo rito na talagang sabihin natin na may malaking ginawa, role or talagang nagmaniobra ng lahat na ito? Kasi ang tinuturo lahat, Zaldico, Romualdez, at meron pang isa na sinasabi na posibleng mastermind. Pero lahat ho yan, lahat ng mga pagdinig ko, ano namang usapan. Pero ang nangyari, biglang si Bong Revilla ang lumabas. So, ito ho ay masasabi natin pantapal o panakip butas sa lahat po ng mga nangyayari. Pero akala ko siguro ng mga nag-isip po nito, mga kababayan, ay baka ang akala ay kakalma na po. Kasi pwede ho nilang gawing naratibo, di ba, na hinihingi ng taong bayan. Ako, kinakailangan malaking isda, may makulong, maaresto, at mapanagot dito po sa flood control project. Ito na, si Revilla ang ginawa nilang ehemplo. Pero, hindi po dito magtatapos ito. Kasi alam niyo, matatalino po yung taong bayan na yung wala ho sa eksena itong si Bong Revilla. Actually, nananahimik na nga ho ito dahil sa natalo po ito noong 2025 senatorial elections. Pero yun po talagang idiniin Kaya nga sabi ho nga mismo ni Senator Amy Marcos, siya raw po ay nagtataka. Dahil sa bakit inuuna pa na pagtuunan ng pansin ng sinasabing investigasyon at papanagutin dito po sa flood control ay yung mga senador. Kasi di ba ito si Senator Bong Revilla, dating senador, tapos may mga sinasabi, si Senator Joey Villanueva, si Senator Jingo Estrada. So samantalang nung unang pumutok, ito pong isyong ito sa flood control, talagang maraming kongresista, mismong si Senator Ping Lacson, siya ho nagbunyag na nasa 67 kontraktor o congressman na kontraktor pa ang sangkot dito. Pero nasaan na? Wala pa hong congressman na nakukulong. Meron no sila na maglabas no sila ng warrant, sinampahan ng kaso, dating Congressman Zaldico, pero wala ho, nasa abroad So lumilito ho mga kababayan na talagang parang ang magiging perception po rito, baka naman drama lang ho ito, moro-moro at talagang ang masaklap po rito, si dating Senador Bong Revilla ang napagtuunan ng pansin at ginawang panakip butas. Kayo mga kababayan, ano masasabi niyo rito? Kasi talagang lahat po at kahit sino kahit kanino ka magtanong, sino ang sa tingin niyo may malaking
ginampan ng papel dito po sa flood control scandal na ito. Lagi hong sinasagot Romualdez Saldico. At merong iba naman na tumatagos hanggang kay Pangulo Marcos Jr. So yun lang ho. Pero wala pong nababanggit na senador. Mga kababayan. Pero yan na lang ho parang lumutang na lang ho yan Nang yung ilang mga kongresista kanya-kanyang nagpulasan at wag ho silang madamay. So baka naman merong plano talaga at ewan ko lang ho kung itong kasi kapag may congressman na ito pananaw ko lang naman ho ito kapag may congressman po na nadiin baka ituro ho agad ng diretso si speaker dating speaker Romualdez na sabi sige di ako ito ang aking kasabwat di ba to sa kaya wala yung magkapatid na Yap wala pa rin naman ho wala pang warrant nakasuhan. Pati yung Gardiola, nirekomendang kasuhan. Pero wala pa ho. Inuna pa ho ang senador, dating senador. So, yun lang ho mga kababayan. At abangan ho natin kung saan patutungo ito hong isyong ito. Pero sa aking pananaw ho mga kababayan, dapat talagang inuna ho rito yung mga kongresista. Kasi yung unang pagputok yan po talaga ang tinumbok lahat. Tapos ay itong mismong si dating House Speaker Martin Romualdez. Yun lang ho, mga kababayan. Sige.